of the text out of the same mouth. Sa isang bibig, come praise and cursing, sabi dito, yung pagsumpa. Mga kapatid, ang sabi dito ay hindi ito dapat mangyari. Kasi nung na-born again tayo, wala sa pag-alimura, wala sa, ano ba yung ayaw, sa pag-alimura, ano po, sa mga, o sa pag-nasiran, may ayaw na salita, mga kalasuan, walang kabunuhan ng mga pananalita. Ngunit kung na-born again tayo binago ng Panginoon. At ang bibig na ito ay ginagamit sa pagpupuri, pagmamahati, sa kabalan-balalan, pangalan ng ating Panginoon. Napakasarap umawit na mga awitin na spiritual, ano po, na katulad ng ating ginamit kanina. At ang sabi, kinanta kanina, sa isang bibig, nanggagaling ang pagpupuri at pag-aalimura. O sa ibang translation, pagsumpa, hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. At ano bang ibig sabihin ng pag-aalimura? At ang sabi dito ay hindi lamang mapapakita ng galing sa kapwa, ano po, kundi ang pag-aalimura ay yung pagsasalita. Alam niyo po kasi yung unang panahon, sa mga awitin ay nasano pa yan, yung plaka na ganyan, yung sa tape. Ngayon, ano na, download mo na lamang eh. So kapag binaliktad nila yun, ng mga makasalitang kanta,
ng kaaway ni Satanas sa pamamagitan ng musika. Ibig sabihin ng mga makasalimutan ng awit. Number one, ano ba, letter A? Ano ba ang layunin ni Satanas? No? Sa pamamagitan ng musika. Ang sabi dito sa letter A ay nakawin ang papuri na para sa Diyos. Dahil ang totoong nagmamayari nito na purihin siya palakpakan sa yawan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Ngunit dinakaw ito ng kaaway na si Satanas. Iniikayat niya ang mga tao na umawit, sumayaw, umalakpak, at magbigay papuri sa kanya. Pero nakakatakot naman. Inakaw lang ito ni Satanas. Dahil alam natin na si Lucifer, noong siya ay inilikha ng Panginoon na napakaganda, perfecto, punong-puno ng mga gandang katangian. Si Lucifer po ay naturingang morning star, a powerful archangel, makapangyarihan, who was, sabi dito, cast out of heaven in this rebellion. Dahil sa kanyang kataasan, dahil sa kanyang lahat, kung ano ang pumasok sa utak ni Lucifer, hindi niya lang gusto pantayan ng Diyos, kundi higit na gusto pa niyang higitan. Hindi na nga natin mabasa yung mga supporting verses dito. Ibinagsak siya dito sa lupa at maraming din po sumama sa kanya. At nakita natin sa public ministeryo ng ating Panginoong Yesus nang siya po ay nag-prayer and fasting. After Jesus fasted, sabi dito, 40 days. Siyempre, nagkatakot-takot si Jesus, nagutom siya. Anong ginawa ng kaaway? Ano yung bukso na sinabi ng kaaway kay Jesus na 3 beses yun eh? Sabi ni Satanas kay Jesus, pinarasal ka ako. Ang ito magpagkasabi na ako magmaliya ka na. Magmaliya ano po? Pinapay. Ngunit ano ang sinagot ni Jesus? Man shall not live by bread alone, but every word that proceeded out of the mouth of God. Sabi ni Jesus kay Satanas, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na magpatawag sa bibig ng Diyos. Pangalawa, hindi ba lang dito ang kaaway? Ano yung pangalawang buksin kay Jesus? Sabi niya, bakit ka utaboy? Dahil sabi ng salita na Diyos, alalayan ka para hindi ka matigsod. Do, alalayan ka ng mga anghel. Ang sabi ni Jesus, umalis ka sa taras, magputuksoy ng Panginoon mong Diyos. Pangatlo, ito na. Pagkumali ko sa ating minsan. Dinala siya sa tuktok ng mga bundok. Si Jesus ay dinala ng kaaway. Sabi niya, kita po namin katatangin niya kayamanan. Sambahin mo lamang ako. Yun na baliktad eh. Sambahin mo lamang ako. Ulit ang sinagot ni Jesus. Matthew, hindi po, ilabas natin. Matthew 4 verse 10. Basahin mo po, ano sinagot ni Jesus? 1, 2, 3, go. Ang sabi ni Jesus na susulat, sabi dito, walang ibang sasapahin. Hindi kahit ang tao, walang ibang sasapahin, kundi ang Diyos lamang. Sa tatlong-tukso, hindi siya nagtagumpay. Siyempre, hindi naman siya magmamahal magtagumpay. Iniwan niya ang ating Panginoong Yesus. Sabi dito sa Lucas, tingnan po natin itong Lucas 41 verse 8. 11:23. Taas po natin mga pinangangal. Taas po natin. Basahin niyo po, 1, 2, 3, go. Check po natin ang cellphone.
ba nga magsisigaw ka? Baka magkikip ka lang. Hindi, wala yung matututan. Sasabihin mo ba sa kabaligtaran? Pag may nakita ka ng anak, good morning po, tuloy. Implanta kayo kapi, urong kayo. Yung ba sasabihin mo sa pagnanakaw? Di ba hindi nangyayari yun? But spiritually speaking, kapag ang tukso ay pinapatuloy mo, ganun din. At ganun din po ito sa worldly song. Meron ba nagpapatugtog pa na or naging ka, sinasabi mo mananampalataya ka, ngunit ang pinapatugtog mo ay makasalimutan awitin. Mga minamahal, nais ko pong sabihin sa inyo na may pagmamahal. Kung ikaw ay natulingang born-again Christian at mahilig ka pa sa mga magkatundong awitin, pinabuksan mo ang pintuan para sa kaaway. Pinapapasok mo ang kaguluhan, hindi pagkakaintindihan, pinapasok mo ang sakit karamdaman, pinapasok mo ang panlalamig, pinapasok mo ang kasalanan. Maliwanag po ba ang salita ng Panginoon, mga anak ng Diyos? Hallelujah! Kaya ang dapat na lalabas sa ating bibig na binasa natin kanina, "Oh, sing unto the Lord a new song." So, sabi dito, ang hindi panig sa atin, sabi ni Jesus, ay nagkakalap. Born again ka lang, nabautisman ka na yung tanong, umaamin ka lang. Bago, maganda, nabibless ko ako, meron kami natulad sa lugar. Sa isang kainan ng stomach ko, maganda siya. Nakakabless dahil ang panay-putugtog ay Christian. So, pag sarili mo yung sasakyan, kung mayroong kansyon para makakapit, bali-bali, puro praise and worship, makalangit na tutugin, awitin. Mga minamahal, pakicheck ko yung cellphone. Nais ko po sabihin sa iyo ang pagmamahal ng Panginoon. Dahil kung ikaw ay isang Kristiyano at punong-punong pa naman kasalimutan awitin, natakot pa ko sa isang narinig ko na yung asawa niya bago kumano, papalipat. Ano po ang ano, sinabi mo, ikon po eh. Takin, ang ansyon lang, tumubo ka daw yung bulaklak. Sabi ko sa kanya yun. Tumubo ka daw yung bulaklak, pwede ko na naman mo yung bata. Ayaw ko naman pag-aralan ng Jesus na yun. Basta yung bulaklak daw, sabi ko sa isip ko, mamamatay ka ba kung pinagkatak? Tumubo ka yung bulaklak. Hindi mo sinabi magsisi ka sa kasalanan mo. Hindi mo sinabi na mahal ka ng Diyos. Hindi mo sinabi na iaalay mo yung kaluluwa mo para dalito ka sa heaven. So, yun po. Letter B. Ano yung letter A? Number 1 ay hindi natin. Ang layunin ni Satanas sa pamagitan ng musika. Letter A. Nakawin ang papuri na para sa Diyos. Hindi tayo papayag na nakawin ang papuri para sa Diyos. Dahil ang Diyos lamang ang karapat-dapat na purihin. Iwagaywin ang pangalan ng ating mga kamay, purihin natin ang pangalan ng ating Panginoon. Siya lamang ang karapat-dapat na purihin. Letter B. Not only nakawin ang papuri para sa Diyos. Letter B. Anong pinagagawa ng kaway? Wasakin ang buhay ng kanyang tagasunod. Maging spiritual man o physical. Dito na po sa ating pan. Ito ang trabaho ni Satanas sa kulitan natin yung musika. Huwag po natin gawin biro-biro ang makasabi mo at awitin. Maglinis po tayo sa ating spiritual na buhay, mga kapatid. Ang sabi dito, ang musika ay may kapangyarihan, wasakin ang kanyang tagasunod. Oo naman po. Dahil si Lucifer na si Satanas, hindi lamang siya nagawin papuri para sa Diyos kung magitan ng kanta. Ang sabi po ni Mark Javier po, ito'y dati yung awit. Ito po yung awit ng kaaway, makasalimot ang kanta. Gumagawa sila ng kanta, sila rin na yung maawit. Noong panahon niya, naturingan siyang Lucifer of Rock. Ganito ang sabi niya. Tuwing gagawa sila ng makasalimot ang awitin, ay nakatuon ng kanilang ang aming trabaho, sabi nila, ay ang pagkontrol sa kalooban at kaisipan
nila, una nila kay Satanas. I-publish nila. Alam mo, nagpagawa ka ng bahay, building, etc. Di ba, i-publish mo yun ang blessing. I-publish mo sa Panginoon o sa sakyanan. Ang mga gumagawa ng mga makasalimutan ng tarap o ano man, etc. Bago nila ito awitin, bago ito ihandog mo na nila kay Satanas. Totoo po ito. Upang ang ano na yun ay ano sa mga tao, hindi na mamalaya ng mga tao, kala nila ang tagutan labat, ano po. So, ang makasalimutan awitin ay nagdadala ng ito po sana. Taas po natin. Ulit din po. Ang makasalimutan awitin ay nagdadala ng pag-aalipin sa pita ng laman. Sexual na pagnanasa, pag-aalipin sa iba't ibang bisyo, droga, alak, sigarilyo, kaguluhan at karahasan, patay. Ang dami na po natin napakinggan. Halimbawa na sa question natin lugar o sa bago. Habang may sayawan, inuman, ay mayroong patayan na nangyayari. Ma-overdose na sa droga, hanggang mainit na sa isa't isa, nagpatayan. Ito po yung trabaho ni Satanas sa pamamagitan ng mga makamundo awitin. Dahil ang kanilang pinapanginoon ay ang Diyos ng sanlibutan ito. Praise God. Kaya, magkaroon tayo ng pananatakot sa Panginoon. Kahit kayo mga langsong, kayo. Sabi ko, Lord, sensya lang naman, Panginoon, nasusunod sa iyo. Meron pa sana ako ma-invite na speaker dito noon. Ngunit kung marinig ko po yung pagtutunan niya, magparang ano sila, evangelistic sa labas ko sa iyo. Pero nung kumakanta sila ng mga makabuntong awitin para lumapit na yung mga tao bago mag-word of God. Pero sabi ko, kung sa akin, hindi ko, pinawi ko po. Dahil hindi tayo nagmamalaki at wala akong pwedeng may pagmamalaki. Kundi magkaroon tayo ng banal na bakit sa Panginoon. So, number 1 po, ang anong layunin ng kaaway, nakawin ang pagtuloy para sa Diyos. Kaya kung mananampalataya na tayo, maglinis po tayo. Kasi noong unang panahon, uso-uso yung radio. Ngayon naman nasa ng radyo, ano po, radio, maliban na doon sa mga probinsya naman ng Corente. Magpupukan ng lakso, mga makabundong awitin. Pangalawa, wasakin ang buhay ng kanyang nakasunod. Espiritual, pangunay espiritual at maging pisikal. Kasi kapag ikaw ay sa mananampalataya, alam hindi natin pinakikialaman yung mga pananampalataya dahil mahal sila ng Panginoon na gusto na po yung salvation, maligtas sila. Ngunit ang tinutukoy dito kung ikaw ay born again na at mahilig ka pa sa mga makabundong awitin. Worldly soul, ano po? So, magsisiyan po natin ito. Number 2 na po tayo. Ito naman ay sa panig ng kanalin na awitin. Musikal pang-Kristiyano o spiritual na awitin o makanalin na awitin. Ano naman ang bunga nito? Ano naman ang talaga sa buhay natin? Naniniwala tayo na meron kapangyarihan sa pagpupuri sa ating Panginoon. Letter A. Ang sabi ko dito sa pangalawa. Ang mga langit na awitin ay naghahatid ng buhay. Amen! Naghahatid ng kapayapaan, kaligtasan, kagalingan, kalayaan, at pag-asa.
sinusumpong si Saul. Anong ginagawa ni David? Tinutugtugan niya ito ni David sa pamamagitan ng angka. Dahil doon, si Samuel ay naaliw. Lumalabas sa kanyang masamang espiritu at siya'y gumagaling. Nabasa ko pa rin yung verse dahil hindi ko nainit ko ano ang mensahe ko. So, sabi po doon, lumalabas ang masamang espiritu. Alam niyo po may nabasa ko ako totoo na noong 1996, hindi ko matagal na, nagkaroon po ng Kristiyano konserto sa isang lugar, sabi dito ay sa Bogota. Isang lugar na nagkaroon ng konserto. At makalangit namin din. At ang resulta po ay may 800 mga tao na tumanggap sa Panginoon. So talang beses na rin tayo nakapanood ng concert sa Manila. Kasama natin ang ating first advent of the worship team. Hindi po mawala yung salvation na pagkatanggap sila sa ating Panginoon. At meron din po ako napansin. Si Binihin ay isa sa matinding ginagamit ng ating Panginoon. Tuwing magpupusin po si Binihin, ay hindi po mawala ang praise and worship. At isa sa paborito po ni Binihin yung kanta, Hallelujah. Sa mga pusin niya, minsan ay isang oras higit pa na praise and worship kapag paronin mo natin ito. Kapag siya ay bumaba na po yung presence ng Panginoon sila na pupunin. Yung mga nakaupo sa wheelchair, yung mga bulag, ay takakot na po sa harapan. Sa pagpupuri sa Panginoon ay meron himala. Sa pagpupuri sa Diyos ay meron kagalingan. Meron kapayapaan, meron kalayaan. Sabi ko lang, Lord, hindi siya yung pagtayo niya sa road. Ganito lang, hindi po talaga bibigyan niya ng pansin ang praise and worship. Bibigyan niya ng halaga ang pagsamba sa aming Panginoon. So, lakasan po natin. Mahal po natin siya sa bayan. Nagdadala ng magaling. Nakaapit po ako ng resepto ninyo. Nakakita ko sa mga ang kapangyarihan ng Diyos.
nag-attend ako ng crusade, pinigil na kita-kita ko mata sa mata. Takakbo na lang ako makabuo ng wheelchair doon na paralyzed di makalakad, may years na, ilang taon na, pinapahirapan sa sakit, karamdaman, cancer, iba-iba mga sakit. Tatakbo na lamang sa harapan dahil sa presensya ng ating Panginoon ang nadala ng kagalingan. Kaya, magmula po ngayon, ang galing po natin na magpuri sa Panginoon dahil maging lifestyle na po natin ang praise, magpupuri sa Diyos. Narinig po natin, nabasa natin ang buhay ni King Jehoshaphat sa 2 Chronicles chapter 20 na siya po'y harap sa matinding labanan na kung saan ay nagtipon po at sa pwersang kalaban ni Jehoshaphat. At mula sa ito, doon po nagagaling ang malaking pwersa na halos hindi mabilang sa dami ng kalaban ni Haring Jehoshaphat ng Juda. At in 2 Chronicles chapter 20 verse 3, ang sabi ko nila po natin ilagay dito, ay nabahala po si Haring Jehoshaphat bilang tao. Sa dami po ng kalaban, dahil lang po bilang ng kawang ng Juda na pinapangunahan niya. At ang ginawa po ni Haring Jehoshaphat ay tinipon po ang buong mamayan ng Juda. Maging ang mga babae, mga asawa at mga bata, nagtipon po sila sa isang banal na lugar. Sila ay nagpapababa ng sisi sa kanilang mga kasalanan at nanumpad sa Panginoon. At sila po ay nandun yung kanilang pagpapakumbaba. At habang sila sumasamba sa Panginoon, meron po isang lingkod ng Diyos na ginamit ng prophecy. Ito'y alam ni Zacarias. Kung babasahin po sa inyo tayo ng pangalawang kronika, ay paulit-ulit na sinabi doon, don't be afraid, don't be discouraged, huwag kayong matakot, huwag kayong matakot, huwag kayong masiraan ng loob. Dahil sabi ng doon mong bumabasa na the battle is not yours, but of mine. Ang pagkipagbaka hindi sa inyo, kundi sa akin. Aplikan natin sa ating buhay. Umaharap tayo sa mga matinding hamon at sitwasyon. Ngunit kung hindi nabawasan ang ating paghanga, hindi nabawasan ang ating pagsamba sa Panginoon, tandaan natin na hindi lamang ang sinabihan ni Yahweh ang Juda, kundi ikaw at ako na tinapatan is not yours, but of mine. Ang pakikipagbaka hindi sa inyo, kundi sa amin, sa kinuha ng Panginoon. At ganito po ang sabi ng Panginoon sa buong kapuluhan ng Juda sa pamumuno ni Haring Jehoshaphat. Sabi, harapin ninyo ang inyong kaaway. Bukas, sabi, dahil maaaring bukas, sabi, huwag kayo, kung saan tinampan nila kayo, huwag kayo matakot, huwag kayo magulubihanan. Panonoorin ninyo, tignan nyo na lang kung anong gagawin ko. Alam niyo po, kinabukasan sa madaling salita ng labanan na. Sabi ni God, harapin. Kaya kung may pagsubok man o mga sitwasyon, hindi natin tinatawag kung nakutak pa dyan, katulad kung hindi po. Sabi, harapin. Dahil kasama natin ang Panginoon. Hinarap nila yung problema na yun naman, hindi. Ano po? Kahit sila kalmado lamang, ngunit yung puso nila. Kaya napakahalaga po ang praise and worship. Napakahalaga po ng ating puso, ating bibig, ay puno-puno ng pagpupuri sa Panginoon. Dahil ang ginawa nila, sumasama sila sa Panginoon. At tingnan po natin ang unang pangalawang kronika 20. Verse 19. Basahin niyo po. 1, 2, 3, go! Ang sabi po dito sa pangalawang kronika 20 verse 19. And praise the Lord, the God of Israel with a loud voice. Ang sabi doon ay purihin ninyo ang Panginoon, purihin natin ang Panginoon na napakalakas na boses. Ano ang pagkakaiba sa worship at praise? Ano ang pagkakaiba sa worship sa praise? Anong pagkakaiba ng pagsamba at pagpupuri? Ang worship
Ammonites ay punong-puno ng mga sandata. Dahil uso pa noon yung sibak at saka yung sumong pandiba. Saan ka makikita ng bayan ng Diyos ay walang sandata kundi praise and worship. Totoo po nangyari ito. At habang sila ay gumaganda sa Panginoon na napakalakas dahil hindi na natin pwedeng basahin ng oras. Basahin ko sa inyo mga kanan, mag-bless ko kayo sa pangalawang kronika. Ang sabi doon, habang ang bayan ng Diyos ay gumaganda ng napakalakas na praise and worship, ay binulong ni Yahweh ang kalaban. At ang nakalaban sila na ang naglabanan, nagpatayan. Ano makita noon? Dahil ang kalaban ay tatlong bangka. Yung tatlong bangka, sila na ang naglaban-laban at sila na ang nagpatayan. At nakita na lamang ng mga taga-Juda, na bayan ng Diyos, na nakahusay na ang kalaban, walang nakaligtas kahit isa. Sila na ay napaslan kung sila na rin mismo ang nagpatayan. At ayon po sa pangalawang kronika, hindi po talaga ito ang pagtagumpayin kayo. Dahil sa kultura o ayon po sa nakasanay sa lumang tipan kapag may labanan, kung sino yung natalo, sasawsakin lahat yung pwedeng pakinabangan bilang pinto, mga hayop, mga damit. Alam niyo po, sabi ng Biblia, ilang araw na nagagot si Haring Diyos sa pagkakatawa niya? Ilang araw? Sino magsasabi na isang araw? Sino magsasabi na ilang araw? Ilang araw? 3 araw na naghakot ang mga tauhan ni Haring Diyos sa ng kanilang mga nasamsam. At ang sabi ng Biblia, hindi lang namin nakuha lahat ng kanilang nasamsam. Hindi lang sila pinagtagumpay, kundi sila ay pinagpala ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen, amen, amen. Palagi din po natin narinig ang Jericho. Nabanggit din po nung nakarating mo at nung Miyerkules, na nag-exhort sa atin nung Miyerkules. Paano bumagsak ang Jericho? No, how did Jericho fall? Paano bumagsak? Ang sabi po ng mga eskala na lumasa sa Biblia ay kahit kung dalawang kutsi na magsalungan pwede dahil kasi napakatibay at napamanual. Sa loob ng wall ng Jericho ay pwede magharapan ang dalawang kutsi na maliliit. Pero paano bumagsak ang Jericho? Ang sabi dito, paano bumagsak? Ano ba ang mga Jericho sa buhay natin? Hindi man literal na wall ng Jericho. Dahil hindi makapasok ang bansa ng Israel, ang bayan ng Diyos, na nagkapalimutan na ako ng mga kapal na wall ng Jericho. Ngunit paano bumagsak ang Jericho, mga naman? Alam natin na hindi sa pamamagitan ng mga kanyon, pagpasawag, hindi po, kundi sa pamamagitan ng ano po? Sa pamamagitan ng ano? Praise and worship. At ayon sa very specific instruction ni Lord sa kanila ni Yahweh, sa loob ng 7 araw, 6 na araw, naikutin nila ang Jericho ng isang bisis lamang. Ngunit sa ika-7 araw, ang bilin sa kanila ni Yahweh ay 7 bisis nilang ikutin ang Jericho na kasabay ng mga instrumento habang ang mga saserdote ay ihiba ng malakas ang trumpeta, trumpeta, basta sabayan naman ng napakalakas na hiyawan ng praise the Lord, ng hallelujah, ng purihin ang Panginoon. Purihin ang kabanat-banat ng pangalan ng Panginoon. Kumusta po tayo mga naman? Kumusta po sa ating personal na buhay? Paano natin pinupuri ang Panginoon? Kung maharap tayo sa mga Jericho, pati ibang Jericho sa buhay natin. At ang 7 araw, 7 beses sila umikot. May dala ng ark o dapat ng mga instrumento. Nauna yung mga instrumento na dilid ng praise and worship. Hiyawan!
po ang pinag-usapan ay matungkol sa makasalibutang awitin o kaya sa pista. Yung anak ko ni mga shootingan, niya ko nung sabi doon ay huwag kang makipag-compromise. Huwag makipag-kompromiso kung musikal makasalimutan ang pinag-usapan. O kaya ang tampre, obviously ko na ikat, awit na. Gabay mo, basta ng musika. Sabi ng salita ng Panginoon, huwag tayong makipag-compromise. Manindigan ka na ang tanging awitan mo lamang at ang tanging lalabas sa bibig mo ay makalangit na awitin. Huwag tayo mag-compromise mo. Sabi sa kanyang salita na huwag tayo kumain sa takbo ng mundo nito. Number 2, hindi naman huwag makipag-compromise, pagpasyahan. Hindi pa-influensya kapag ikaw ay nakapakinig ng musikang makasalimutan. Halimbawa, meron sayawan ay mag-alapit lang sa bahay ninyo. Ay hindi ko marami naman ngunit na rin yung nagundok ng makasalimutan ng ikit, di ba? Kung isang kami may pusong manlikat. Nagpapagtog lagay ka kasi hindi man na makanundok ang itin. Bago nakunta ka lang, sayaw-sayaw ka. Bago yung paan mo, manong tanay, sasabayan mo na, manluluto kayo pinakbot, bago ka may sarili, sasabayan mo niya, hanggang magkalaw. Pero sabi dito, na ikaw ay, na-encounter mo ng pag-puspos ka ng banal na espiritu, pagpasyahan, na huwag na-influensyahan, ng ang magkasalimutan awitin. Hindi nyo ba napapansin na hindi ka pamanalang sa Panginoon kung mayroong mga mundong awitin? Parang hinihila ka na. Punta. Anong kukuha ito? Ito. Kapag hindi ka pamanalang sa Panginoon, hindi mo pa kung ikaw ka ng presence ng Panginoon. Kapag mayroong ng kukuk na mga mundo, parang may nagsasabi, ako na, kung nakalatiman ay, kung nakalatiman. Pero kapag ikaw ay puspos ng banal na espiritu, wala kang ibang awitan, wala kang bibigyan ng papuri, kundi ang Panginoong Yesus na namatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ko. Amen po ba? Magpasya po tayo. Kaya nabanggit ko po naman po naman nung nakaraling ko, hindi ako nagmamayata, nagpapagpabago ako. Kung meron ang hindi ko kayang puntahan yung sayawan, pakiramdam ko sa sabot na ito. Number 3. Ano gagawin natin sa paano matutungo sa makasalimutan awitin? Number 3. Sirain o alisin ang musikang umaalipin sa iyo sa nakaraan. Sirain mo kung meron ka pang mga tekniko, pero parang hindi na natin sinusunod. Liwan man lang ba? Mga makamundong awitin na doon, sabi, alisin mo sila, hindi mo pamigay. Huwag mo, gala-gala, tawag na yung musika. Huwag mo pamigay. Parang Diyos sa inyo. Sabi doon, sirain. O, kung sa cellphone mo, ang dami pa mga salimutan awitin. Sabi doon, alisin. I-delete, no? Ang salita ng Diyos ay buhay ka na. Mga kapatid, kung meron ko, kung totoo mo, niluluwag ka ng Panginoon, at totoo mo, mahal ang iyong kaligtasan. Kaya maraming Kristiyano, ang madaling, walang presensya ng Panginoon dahil dito, daming laklan, ang daming karumihan. At ang Panginoon ay nalilinis ko sa bawat isa sa atin. Kung nasa cellphone mo, maganda yung italan. I-delete lang po, alisin lang po. Tingnan natin ang gawa, chapter 19, verse 19. Totoo nangyari sa pag-ministeryo ni Pablo na si Pablo po ay magiging ginamit ng ating Panginoon. Sa kanyang mga ngaral, ganito po sinasabi, marami sa mga dating gumagawa ng mahina ang natapon ng kanilang mga aklat
ay lumaganap at nagtagumpay ang salita ng Panginoon. Ano bang mahika? Kasi libre. Halimbawa sa akin ay yung Lola ko, na ito ang sinusunod ng banda. Halimbawa, may magpupukas ng business. Ay nanunta pa, mamuitin, imaratun, imaratun. O kaya may mag-asawa, ay nanunta pa, matuloy masamting yan, hindi magpakasal. Sasabihin ko po sa inyo, lahat ng araw ay pinagpala ng Panginoon. Huwag mo lang itawag sa Sunday worship dahil pag-aari ng Diyos yan. Papalunes man Martes na may arong, lasan na may Martes tan. Magayon ang matalikot. Ato'y lasan na. Martes tan. At ilaman naman sa mga Martes tan. Ay, ano ako kay Manamos? Kay Manamos ko'y algo na preno. Lola, dinunta pa in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Pinalayan na tayo sa kamayin. Pinalayan na tayo sa sabi-sabi. Meron po kami bayad sa akin na hindi ko bayan nila. Pagdating ko po doon, akin na may butas-butas. Takin ang papusoy kami sama sa ikon ko may aliwa. So, paginan nyo ay hagdan. Dapat nakaharap di manahay. Kapon, nang bukang na lang, inalis na lang po na hagdan. Si mabili na lang po sa aliwa na lang po na itong mamitlo. Inalis na hagdan. Sabi ko doon, walang natutuwa na sabi po dito sa kawak. Sinulog nila lahat doon sa harapan ng Panginoon. At pinalaya na tayo. Lahat ng araw, ulitin ko kung pinagpala, kahit anong araw ka magbukas ng business mo, kahit anong araw ka magpakasal, huwag mo na yung taon sa Sunday worship ng pag-aari ng Diyos. Sinulog nila ang mga libro na yun. Sinulog nila yung mga libro na yun. At napakalaking halaga. At sabi ko sa salita ng Panginoon pinasa natin, sa galing kong makapangyarihang paraan ay lumaganap at magtagumpay ang salita ng Diyos. Maulit ko nung sabihin na sabi ko na ito, meron ko isang probinsya na napuntahan ako. Manggulaw ako, agaling ka lang na watang lilit, iman-arapan, iman-arapan, marami. At dalang sa rin niya, agaling ka lang na watang lilit ah. Takin mo nung blessing ko no. E kung naging kayo, kung naging kayo, kahit maligo pa kayo ng watang lilit, hindi dyan nakabakay ang pagpapala ng Panginoon. Nakabakay kung sa sinabi ng kapitan kanina, kapag tayo sumunod sa salita ng ating Panginoon, ang pagpapala ng Diyos ay susunod sa atin. Hallelujah! Pangapat, ang uli. Paano tayo makitulong sa makasalibutang musika? Siyempre, sa lahat tayo, bumili o ipalit ang mga Kristiyano musika. Madali lang, punta ka lang kay Brother Alfie. Brother Alfie, kabay ko yung magpa-download na spiritual na music. Ako lang kabay-raya yung makasalibutang awitin. Manaya, umalipin sa akin. Nagbibigay ng sakit karamdaman, ng pinapapanaw kamatayan, nagbibigay ng kasalanan, panlalagay mo na takot sa Diyos. Kaya, ano po yung panguli? Alisin. Palitan natin ng mga Kristiyano awitin. Alam na lang natin ang Psalms 22 verse 3. Ano po sabi? Psalms 22 verse 3 nandiyan po. God inhabits the praises of His people. Ano ibig sabihin? Ang presensya ng Panginoon ay naninilahan sa pagpupuri ng kanyang bayan. Kapag ang kanyang bayan ay nagpupuri sa Panginoon, maglulahati sa pangalan ng Panginoon. Minsan nga ito kapag nanonood tayo ng news o anumang mga makakakunting panuri, kapag may patalastas na inanis ko ang nakagano. Kaya maraming mong bagay na natin gagawin mga kapatid sa bagay na ito. So, alam po natin paano tayo makitulong sa makasalikutan
magtiwala sa iyo po sa buhay natin. Pagkatawalin mo ako kami. Tulungan mo ako, Diyos, na magmula ngayon ay mga spiritual na pigil. Meron po doon sa Episode 5 by 19 to 20. Yan, ano ba itahan? Na doon balikan mo yung sa mga pagkatapos ng Jericho at Josaphat ang Jericho doon sa pangatlo. Nandun yung talata na may talata ka na, may talata ka pa. Ito yung nangyari ang natin kay Paul at kay Silas. Kung sila ay binugbog, pinulong dahil sa Ebanghelyo. Ngunit habang sila ay nasa kulungan, sila nagreklamo ng akin. Gumawa kami para sa iyo, kung ganito para naabot namin kung pagsarado kami. Ngunit ang ginawa ng dalawa. Sa kabila ng ating sugat, ating kami sila ay, sabi dito sa Episode, sabi ko sa Episode 5:19, tumigil po natin. Talata ito, may kanta ka na, may verse ka pa. Puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Verse 20, at sama-samang ipahayag ang iyong damdamin sa pamamagitan ng mga ng mga ito at ang awiting espiritual. Ulitin po natin. Puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon at sama-samang ipahayag ang iyong damdamin sa pamamagitan ng mga salmo, ng mga himno, at mga awiting espiritual. Ano nangyari? Habang sila umawit ay lumindol na napakalakas. At sila ay nakalaya kasama ng mga bilanggo. At yung bantay bilangguan, gusto niyang patayin ang kanyang sarili. Ngunit ang sabi ni Pablo, ni Silas, huwag mong saktan ang iyong sarili, narito kami lahat. Anong gagawin ko upang ipaligtas? Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, ikaw ang iyong buong sambahayan ay maligtas. Mga kapatid, napakalaga po ang praise and worship. Napakalaga po ang mga spiritual na meeting na lalabas sa ating bibig. Sa ating pagtatapos, ang pamagat po ng mensahe ay ang musika at ang influensya nito sa ating buhay. Ang layunin ng kaaway, letter A. Anong letter A? Ay agawin ang papuri na para sa Diyos. Number 2, upang sirain ang tagasunod ng kaaway, ang spiritual at ang physical na buhay. Ang makalalim naman na gamitin ay ang dala nito ay pag-asa, buhay, kaligtasan, maging revival. Kung naman kay pinihit, pag binabantay ako siya, iyak po. Sinasabayan ko po ang spiritual na gamitin na nagbibigay ng kalayaan, nagbibigay ng pag-asa, na natatawa mo yung presence ng Panginoon. At sa lahat ay sa kagalitan sa pamamagitan ng iyong praise and worship. Mga kapatid, sa umaga ito, saan mo tayo nagkulang sa Panginoon? Kung mismo sa ating mga hawak na cellphone ay nagpapatugtog ka pa ng mga makasakubutang awitin, hindi mo pa lubos na naisoko ito sa Panginoon. Ang Panginoon po, hindi man tayo punta dito sa harapan. Nagpanawagan po ang Panginoon. Ano po ang tugon natin sa mensahe ng Panginoon? Sa panahon po ni Isaiah ay sa kanyang kinaununan,
wala pa tayo sa Kanya. Ngayon lang sa iligtas tayo ng banal na dugo ng Panginoon Jesus. Linisin natin ang Espiritu at kaluluwa kung ano mga pimabagay na dapat natin alisin ngayon. Yes, so God, kung meron man po mga bagay na yan. O, natutuksok po tayo gumamit ng mga makasindiputang gamitin na umaamaw ng papuri para sa Diyos, na nagpabukas ng pintuan para sa kaaway, sinisira ang espiritual na buhay. Kung minsan walang kagana na maglingkod sa Panginoon, walang gana manalangin, walang gana na muli-muli ng salita ng Diyos, dahil merong marumi na dapat alisin. Mga magulang, mga kapatid, ano ang pupunto sa mensahe ng aming Panginoon? Patawarin niyo po kami, O Diyos. Sabi po na yung salita, kapag